Minsan ba naisip mo na i-prioritize ang iyong sarili? When I was a kid, nakikita ko ang mga ibang teachers na sila ay bungi, may ngipo, walang ngipin. Arabs ako. Atong aki ako. And I often wonder why they are like that when they have work. Pero nung malaki na ako, hulo nakakapag-pariband man tayo, but there is one time na talagang yung nagkasakit yung mother ko, hindi siya nakalakad ng mga 3 weeks or 1 month. Talagang super, bili ng diapers, super, bili ng mga yung underpads. Talagang nakadepende siya. So, kahit umaga, kahit gabi, dinadiaperan siya. And siya, of course, nasa siya si mother na hindi siya makapaglakad, palagi siyang bibili. So, that time ay alis yung pasta ng aking wisdom tooth dito sa taas. So, dun ko na hindi ko talaga kayang papastan ulit. Although it just cost mga 1,000 only yung pagpapasta. Kaso lang kailangan ni mother ng therapy. Nagbabayad tayo ng 700 per session. So, in 1 week, mga 3 sessions. And siguro naglast yun ng 3 weeks. So, hindi ko talaga siya napagsabay. And it cost me my wisdom tooth. So, naalis talaga yun. So, I understand now na kailangan talaga minsan, kahit gusto nating i-prioritize yung sarili natin para sa ating loved one, hindi natin yun magagawa. So, I really, nagsaludo talaga ako dun sa mga parents, especially sa mga mother, sa father, na talagang nasasacrifice na rin yung sarili nila. And now I know how much they love their children. So, mga bata, tandaan po natin na we should always also bring back or give back to them their sacrifices by means of, prioritizing your study, your work, or the way you study. So, ayusin po natin ang ating buhay. Huwag tayo dun sa mga mission natin. Huwag tayo dun sa mga hindi makakatulong sa atin. Isipin natin yung sacrifice ng ating parents. So, saludo po ako sa lahat ng mga bata at sa lahat ng mga magulang na talagang isinasacrifice nila kahit ang kanilang sarili just for the sake of their loved ones. Thank you so much for watching. Hope to see you in the next video. Bye!